Ngayon mga kapatid, Allahu Akbar. Ang akala ng mga babae ngayon, maliban sa ginabayan ni Allah, ang kanilang karangalan ay kailangan silang maging superior. Sila yung, ang kanilang mga asawa yung maging under. La ilaha illallah. Minsan, ang mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pagkatapos niyang makapag-khutbah ng khutbatul Eid, sa kanyang kapanahunan, kanyang pinaalalahanan ang mga kababaihan, especially para sa mga kababaihan. Isang tadhkir, isang reminder, paalala, especially sa mga kababaihan. Sabi niya, Ya ma'syaran nisa, tasaddaqna wa akthirna minal istighfari fa inni ra'aytukunna aktsara ahlin nar. Faqalat imra'atun minhunna jazilatun wa ma lana ya Rasulullah aktsara ahlin nar. Qal tukthirna al-la'n wa takfurna al-ashir. Sabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o kayo mga kababaihan, tasaddaqna, kayo ay magbigay ng charity, kayo ay magsadaka, wa akthirna minal istighfari, at kayo ay magparami ng paghingi ng kapatawaran kay Allah. Magparami kayo ng istighfar, paghingi ng kapatawaran kay Allah. Fa inni ra'aytukunna aktsara ahlin nari. Allahu Akbar. Sapagkat tunay na ako ay nakita ko ang karamihan sa imperno ni Allah subhanahu wa ta'ala na sinusunog doon ay mga babae. La hawla wa la quwwata illa billah. Kaya naman ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam sa puntong ito ay mahigpit niyang pinaalalahanan ang mga kababaihan. Ipinakita sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala ang imperno at nakita niya na karamihan sa nandoon ay mga babae. La ilaha illallah. Hindi nakatihis ang isa sa kanila at kaniyang sinabi, Ya Rasulullah, wa ma lana ya Rasulullah aktsara ahlin nar. Ano ang kadahilanan? Ano ang kadahilanan na naging dahilan na kami ang nakakarami o kaya mas marami na makakapasok ng impyerno? Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang kasagutan doon sa babae na kanyang tinanong, Ya Rasulullah, ano ang dahilan? Bakit kami mga babae ang marami, mas marami sa impyerno? Sabi ng propeta, tukthirna al-la'n wa takfurna al-ashir. Sa malapit-lapit na kahulugan, mahilig kayo, nagpaparami kayo sa mga salita ng mga masasama, sa pagsab-syatam, pagsumpa, paghiling ng masama laban sa tao, upang makasambranaw na kasinta. Mahilig kayo magmura, mahilig kayo, kaya kayo ay nagpaparami ng pagmumura, kayo ay nagpaparami ng salitang hindi kalugod-lugod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Di ba? Marami ito sa mga kababaihan. Pasintabi lamang po sa mga sister. Pero dapat malaman ninyo, bakit ang hadith na ito ay special na nasabi sa mga kababaihan? Kasi lil aghlabiyah, ito yung kadalasan, mas madalas sa mga kababaihan makikita yung mga ganitong mga gawain. Wala hawla wala quwwata illa billah. Iwasan po natin ito mga kapatid. Lalong-lalo na sa mga kababaihan, iwasan po ninyo ito sapagkat ito ang sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam na kabilang sa kadahilanan kung bakit ang mga kababaihan ay mas marami sa impyerno ni Allah subhanahu wa ta'ala kumpara sa mga kalalakihan. Mahilig silang magsalita, manalangin ng kasamaan laban sa tao, mahilig silang magmura, mahilig silang magbla bla bla. Naway gabayan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawang kadahilanan
na sinabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa takfurna al-ashir. Sa malapit-lapit na kahulugan, pangalawang sinabi ng propeta na kadahilanan kung bakit ang mga kababaihan ay sila yung marami sa impyerno ni Allah subhanahu wa ta'ala, dahil sa hindi ninyo na-appreciate ang kabutihan ng inyong mga asawa. Hindi ninyo na-appreciate, hindi ninyo nakikita ang kabutihan ng inyong mga asawa. Kung gumawa sila ng 1,000 kabutihan at magkasala sila o kaya magkamali sila ng 1 beses lang, yung 1,000 kabutihan na yun ay mawawala dahil sa isang pagkakasala na yun, dahil sa isang kamalian lamang na yun. Hindi kayo marunong magpasalamat sa inyong mga asawa. Hindi kayo marunong magpasalamat sa mga pagsusumikap ng inyong mga asawa. Nagsusumikap na nga yung inyong mga asawa, pero reklamo pa rin ng reklamo. Walang malakas na ulan, walang matirik na araw sa paghahanap buhay, pero reklamo pa rin ng reklamo. Ang nakikita, kinukumpara yung buhay na ibibigay na kakayanan ng kanyang asawa, ikinukumpara sa ibang tao. Tingnan mo yung, buti pa yung kapitbahay natin, no? Hindi nagtagal, nakakuha na sila ng Fortuner. Ikaw, anong naibigay mo sa akin? Kawalan ng pasasalamat sa kabutihan ng asawa, kabilang sa dahilan kung bakit ang mga babae mas marami sa impyerno ni Allah subhanahu wa ta'ala. Delikado po ito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Marami sa mga kababaihan ngayon na tanto amyak kawaraw-waraw sa dusa. Madakal ko mga bayi iman to, prilaya kunyo, neno ka sa sunod, na ikop manipungusyat na nasukaribatan ng mga dato. Marami sa mga kababaihan ngayon ay matatapang sa kasalanan. Neno ka, mrilabu. Neno ka, gibutigyan na. Kapangangapin ni Kurunam, kalipatan niya bu, mrilabu. Neno, tigyan o, giraw manaya. Matapang sa kasalanan. Love naman ako ni Mister eh. Sige lang, kahit na ganito ako, love naman ako ni Mister. Patatawarin din niya ako kasi love ako ni Mister. Hindi niya alam ang hadith na ito na mismo nagmula sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahilan kung bakit ang mga babae mas marami sa impyerno ni Allah subhanahu wa ta'ala. La hawla wa la quwwata illa billah. Gabayan nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang matinong babae, mga kapatid, ay kailan may hindi niya papangarapin na ma-under niya ang kaniyang husband. Marami ngayon sa mga kababaihan ngayon, rami keparatiya, agyan ko tumakapito ng mga luks, dibigira di kawing ataw, ad na pangim na rin ng mga pamahiin. Kahit sa kasal, mayroong pamahiin sa kasal, mayroon silang mga pamahiin yung mga ibang tao. Kapag daw pupuntahan ng lalaki yung asawang babae, upang makasamranaw ng butal, anong gagawin ng babae? Girawa na tumpingin niya Suleiman yan, pak. Girawa na tsipaan yan. Pamahiin. Kanyang gaganyanin yung kamay ng lalaki, o kaya kanyang tatadyakan yung paa ng lalaki. Anong pamahiin nila doon? Para daw ma-under ang lalaki. La hawla wa la quwwata illa billah. Pangarap! Ito ang gusto ng ilan sa mga babae. Sila yung maging superior sa loob ng bahay at yung kanilang mga asawa ay maging under. Alam niyo kung ano ang kagustuhan ni Allah subhanahu wa ta'ala? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Suratun Nisa, ayah 34. Ang mga kalalakihan, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala,
sila ang tagapagpangalaga ng mga babae. Sila ang tagapagpangasiwa ng mga babae. Hindi ang mga babae ang magiging tagapagpangasiwa ng mga lalaki. Ngayon, papangarapin ng matinong babae? No. Hindi papangarapin ng isang matinong babae na maging under ang kaniyang asawa, no mga kapatid. Kasi kabaligtaran ito sa kagustuhan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Oo, pwede siyang pabibi. Kapag pakapatayan sa kaniyan yung karuman yan, naugay na ubaso kapagandiran yan, kidarudo pa iyan, na daw na nalpero o agamatan o agama Islam. Bangga ng pagandira. Ang tunay na matitino at mananampalatayang mga babae, ang pakikitungo nila sa kanilang mga asawa ay parang pakikitungo sa mga hari. Mga hari sa kanilang mga tahanan. Ganyan ang pakikitungo nila. Respeto nila sa kanilang mga asawa. Kapag kinakausap nila ang kanilang mga asawa, ay para silang nakikipag-usap sa isang presidente. Ang akala ng mga babae ngayon, maliban sa ginabayan ni Allah, ang kanilang karangalan ay kailangan silang maging superior. Sila yung, ang kanilang mga asawa yung maging under. La ilaha illallah. La hawla wa la quwwata illa billah. No, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Baka sabihin din ng ilan, paano ko naman siya pagsisilbihan? Hindi niya deserve ang aking pagsisilbi sa kanya. Hindi niya deserve ang aking mabuting pakikitungo sa kanya kasi mayroon din siya pagkukulang. Dahilan ng ilan sa atin. Mabuti ka sa tao kung mabuti siya sa'yo. Pero kung hindi siya mabuti sa'yo, hindi ka mabuti sa kanya. Paninindigan ng ilan sa atin. Maling paninindigan, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ibibigay mo daw ang karapatan mo ibibigay mo daw sa tao ang kanyang karapatan sa iyo kung ang karapatan mo sa kanya ay kanyang ibinibigay sa iyo. Pero kung hindi niya binibigay sa iyo ang iyong karapatan, hindi mo rin daw sa kanya ibibigay ang karapatan. Baluktot. Napakabaluktot. Bakit? Nagkamali na nga yung tao kasi hindi niya binigay sa iyo ang iyong karapatan sa kanya. Ngayon, susundan mo rin, gagayahin mo rin na isa pang magkakamali. Kung ang iyong asawa ay mayroong pagkukulang mula sa mga karapatan mo sa kanya, sikapin mo pa rin na mapunuan, may pagkaloob, may bigay sa iyong asawa ang lahat ng kanyang karapatan sa iyo. So ganyan po, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kung nalalaman lang ng babae kung gaano kadakila ang kanyang pagrespeto, paggalang, pagpaninilbihan sa kanyang asawa, pagsunod sa kanyang asawa, sa punto na wala siyang masusupak o kaya wala siyang mababiolate mula sa mga batas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kung alam lang ng babae, Allahu Akbar, yung babaeng gusto niya makapasok ng paraiso, kabilang ito sa napakalaking daan tungo sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pagsilbihan ng babae ang kaniyang asawa, irespeto ng babae ang kaniyang asawa, igalang ng babae ang kaniyang asawa, sundin ng babae ang kaniyang asawa sa punto na wala siyang masasagasaan sa batas ni Allah subhanahu wa ta'ala.